Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ako po si Anthony, ang palagihan nyo nakakasama dito sa ating mga kwentuhan, sa ating mga sharing ng ating mga experience dito sa ating RTL business guys. So, ngayong gabing ito guys ay pag-uusapan natin ay kung ikaw ba ay merong 91,000 pesos na matatanggap as malinis na kita sa isang buwan. Okay na ba sa iyo 'yon? Pwede ka na bang umuwi ng Pilipinas at pwede ka na bang mag for good, no? So yan yung ating sasagutin ngayong gabing ito guys. Medyo malamig at ganun pa rin ay mababa pa rin ang temperature dito sa United Kingdom. But anyway, so yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi pagkatapos lamang ng ating isang maikling intro. Okay guys, ayan. So excited ba kayo na kumita ng almost 100,000 sa isang buwan na malinis at wala kayong iisipin na marami ka pang babayaran after that, no? 91,000 to 100,000 every month pwede mong kitain sa pag-aalaga ng RTL Chicken. So guys, katulad ng mga pinag-uusapan natin dito, no? So last videos na ating pinag-uusapan ay expansion ng 1,100 to 2,500, preparing another capital para sa 1,400 na additional expansion natin sa ating poultry, no guys, no, sa ating mga RTL Chicken. So sinusubukan kong computein, no, yung 1,100 na meron na ako, tapos yung 1,400 na idadagdag. Medyo mahirap computein kasi magkakaibang batch sila. So anyway, kung ikaw ay merong puhunan na katulad nito, 2 milyong puhunan at sabay-sabay mong ilalagay sa RTL business, makakabili ka at makakapagtayo ka ng negosyong ito na meron kang 2,500 na heads ng RTL Chicken. So 2,500 na layer na bibilhin mo, papatayo ka ng building, etc. 2 milyon ang iyong magiging puhunan, no? So guys, yung 2 milyon na yan ay pwedeng kumita ng sa loob lamang ng isang cycle, 20 months, mababawi mo puhunan mo, kikita pa yan ng 1.8 million pesos, which is kapag dinivide mo yan sa 20 months ay mga more or less papatak yan ng 90,000 to about 100,000. Siyempre ang computation natin 100,000 because kinompute lang natin ito sa conservative, kaya nakuha natin yung 91,000. But anyway guys, kung ganito ang iyong video na gustong panoorin, stay tuned ka lang hanggang sa kaduluduluhan ng video na to at nang makita mo yung proseso natin, no? Magkano ba puhunan, magkano ang kikitain, magkano gastos, at magkano magiging net profit natin sa 2,500 layers na mga manok, no? Okay? So guys, wag na natin patagalin to guys, no? So kapag ka nag-expansion tayo, katulad ng ginagawa ko ngayon guys, mag-expand tayo ng numbers ng ating mga manok, kailangan syempre ng puhunan, no? So kailangan ng puhunan at based on my computation, pag pinagsama-sama mo, magiging gastos mo dito is nasa around 2 milyon mahigit, no? So 2,500 layers of ready to lay eggs. Kailangan mo, no, kung ikay magsisimula sa scratch, no, wala kang building, kailangan mo syempre, assuming na may lupa ka na, magpapatayo ka na lang ng building, hindi kasama ang lupa dito guys, no? So 2,500 ang per head niya ng estimated namin na estimated cost ng building is 140
pesos per bird, no, per chicken. So 2,500 times 140. So more or less sa building gagastos ka ng mga nasa 350,000 pesos, no. So yan yung iyong gagastusin sa kulungan dun sa bahay ng iyong mga manok. Ngayon, yung 2,500 nangangailangan yan ng cages, no, yung cages, battery cages. Yung battery cages na yan, yung 2,500 ay mga nasa around 52, kulang yung 52, may sobra kang manok, mga 53 na battery cages. So sabihin natin, ang pinakamurang price niyan ngayon sa market is 7,800. So all in all, yung 53 cages o battery cages will cost you about 413,400 pesos. So yan ang iyong battery cages cost. Ngayon, yung mga manok na bibilhin mo, so mga nasa around 420 to 460 at the moment ang presyo ng mga RTL chicken, 16-week-old na pullets, no? So, yan ay 2,500 times 420, yun ang pinakamura mo makukuha, ay magiging cost niyan is 1,050,000 pesos. Okay, so kasama na yan sa kasama na delivery diyan, cash on delivery na yan doon sa iyong poultry pag dinala mo yan diyan, okay, pag dinala ng supplier mo. Okay, so meron kang 2,500, 1,050,000 pesos ang cost niyan. Okay, so kailangan mo din ng paunang gastusin sa unang buwan na aalagaan mo itong iyong mga manok na ito. So, syempre, hindi pa mangingitlog yan. 16-week-old pa lang hanggang 20-week-old, aalagaan mo yan. Very, very little lang ang magiging itlog niyan. So, yung 275, no, ang feeds niyan ay kakain ang 5,000, ang 2,500 ay kakain niya ng 110 grams per chicken. So kung meron kang 2,500, kakain niya ng 275 kilos per day. Times mo na yan sa 30 days, no? Yan ay magiging 8,250 kilos divided by 50. Kasi 50 ang isang sack, no, na feeds. Kakain niya ng 165 sacks of feeds sa loob ng isang buwan. Ngayon, ang kuha namin ng feeds, no, sa amin, ang basis natin ng computation dito is yung kuha namin ng feeds. 1,400 ang isa, 1,470 ang isang sako ng feed. So, all in all, yung 165 mo will cost you 242,550 sa feeds pa lang yan sa loob ng isang buwan. Ngayon, may electric kang babayaran. Say, sabihin natin sa isang buwan, 2,500 yan. Vitamins at antibiotics, sabihin natin na yung nasa about 2,000 pesos per month yan. Tapos ang staff mo, dalawa, 12,000 pesos, 6,000 per head ang isang staff. Sa probinsya po ito, guys, ha. So, all in all, meron kang miscellaneous na 5,000 sa mga pangangailangan mo na hindi mo inaasahan. Meron kang miscellaneous emergency fund na 5,000. So, all in all, ang iyong magagastos sa unang buwan is mga nasa around 264,050 pesos. So, yan ang iyong gastos. Now, i-add natin yung mga expenses natin una, yung unang capital outlay natin, 350 sa building, 413 sa cages, 1 million sa mga manok, plus yung iyong 264 sa iyong unang buwan na gastos. All in all, 2,077,450 pesos ang iyong magiging kabuang capital dito sa iyong unang buwan ng pagkakaroon ng RTL chicken. So, yan yung iyong unang gastos. Medyo malaki, guys. Kaya bang kitain yan at maibabalik ba ang puhunan? So, computein natin, guys, kung magkano ang ating posibleng kitain sa loob ng isang cycle. So, meron tayong 2,500
ang atin pong ini-expect na yield, average yield ng ating mga manok is 85%. So, conservative computation po yan. May mga nagsasabi na masyado daw mababa, may nagsasabi na mataas masyado, pero yun po ang average na posible na maging yield natin, 85%. Standard po yan, 85% na yield ng ating mga manok sa loob ng kanilang panahon ng pangingitlog. So magiging 2,500, ang 85% yan is 2,125. So bear in mind na posibleng 85, 89, 90, 95% ang makukuha mo, no? Ito conservative computation lang. So 2,125 na eggs per day, i-times mo yan sa 30 days, magkakaroon ka ng equivalent na 63,750 eggs sa isang buwan, no? I-times mo ngayon yan sa 7 pesos per egg, kasi yan yung average na presyo ng mga itlog ngayon sa market. So meron kang 63,750 times 7 pesos yan, 446,250 pesos ang iyong gross income sa loob ng isang buwan, no guys? Napakalaki niyan, 444,250 sa isang buwan, no? So napakalaki niyan guys, almost 500,000 ang iyong pwedeng pagbentahan dito sa ating mga itlog na ito, kasi 63,750 yan. Ngayon itatimes natin itong ating monthly income na ito sa ating kabuuang magiging income, which is yung ating kabuuang season is 20 months ang isang average cycle, no? So 20 months times 446,250, ang kikitain mo gross income is 8,925,000 ang kabuuan, no? So 8,925,000. Ngayon, i-minus mo ngayon yung iyong monthly expenses. So kanina, sabi natin ang ating monthly expenses is aabot ng 264,050 pesos. I-times natin yan sa 20 months dun sa isang buong cycle, magiging gastos mo is 5,281,000. So guys, again, itong ating 20 months ay standard ito na 20 months. Pero not necessarily na after 20 months ay magkakalka na, kasi baka 24 months na 85% pa rin ang yield mo, hindi ka magkakal. Kung 28 months na ganun pa rin ang yield mo, hindi bumababa, hindi ka nagkakal, kasi yung iyong capacity na mangitlog ng mga manok ay tuloy pa, no? Anyway, so added bonus na lang yon pag nadagdag yung mga buwan na yan. So ang gastos mo is 5,281,000. I-minus natin yan sa 8.9 million. So, ang magiging tira po niyan is 3,644,000. Yan yung iyong gross profit, no? Meron ka ng 3,644,000. Now, let's deduct from that, tanggalin natin mula dyan yung ating puhunan sa ating mga manok, yung initial capital outlay natin nung unang buwan. So meron tayong manok, may building, may kung ano-ano, no? So tanggalin natin lahat yung expenses. It's gonna be 2,077,450. So magkano ngayon ang iyong tutubuin? Magkano ang iyong net income? So kung ang babawasin mo ay 2,077,450 sa 3,644,000, merong matitira na 1,566,550 sa iyong tubo, sa iyong profit. 1.566550. Yan yung iyong total net profit. Pero hindi pa yan. Meron pa madadagdag dyan kasi may makakal pa. So sabihin natin, namatayan ka ng 10% na average, no? Which is 250.
2,250 times 120 per head ng chicken pag kinal sa current price sa market, meron kang madadagdag na 270,000, marirecuperate mo sa iyong manok. Tapos idadagdag mo yan sa 1.566550, magkakaroon ka ng total net profit na 1.836,550,000 pesos. No, yan ang iyong makukuha. 1.836 ang iyong makukuha na net profit. Hindi pa natin kasama dyan yung ating mga napagbentahan sa mga sako na ginamit natin, tapos ng feeds, no? Hindi pa natin sinama dyan yung ating pinagbintahan sa mga ipot ng ating mga manok. So, kung i-divide mo yung 1.836,550 million, yan ay 1.83 million 6,550. Yan ay di-divide mo sa 20 months, yung iyong average yield, no? Pagka more than pa, mas malaki. Ang iyong makikitain is 91,827.50 centavos, no? 91,827.50 per month ang iyong kikitain as a net profit. Hindi na masama sa iyong pag-ninegosyo ng RTL Chicken. No, ngayon, 20 months lang yan. So, paano kung naging 24 months? Paano kung naging 28 months? Yung mga succeeding months na pagbibentahan mo ng itlog, which is averaging around 446,000 minus yung iyong gastos, tutubo ka pa ng mas malaki kung tutuusin. So, pwede na ba? Ang tanong, pwede na bang mag-for good ang isang OFW kung meron kang puhunan na ganito? Sa tingin ko, kung 91,000 to 100,000 ang kinikita mo every month, pwedeng-pwede ka na mag-for good. Goods na to. Kasi, wag ka lang masyadong maluho, kaya na nitong magpaaral ng iyong mga anak kung ang anak mo ay hindi masyado malaki ang gastos sa university. Pero kung halimbawa sa mga malalaking mga university, private university mag-aaral, baka kulang yung 91,000. But anyway, 91 to 100,000 is a very decent amount of money to make doon sa ganitong klaseng negosyo. Provided na meron kang 2 milyon na pwedeng puhunanin sa RTL business. Okay? So, yun lang. Maraming salamat guys, and hopefully, this video ay nakatulong dun sa mga tao na gustong magdesisyon sa ganitong klase ng business. No? So, hoping tayo na pagka tayo nakapag-expand ng another 1,400 sa ating farm, sa ating mga manok, makapagdagdag tayo, kikita tayo ng mga ganito every month na pwede na nating isubi sa bangko at pwede na nating gamitin sa pagre-retiro. Diba? So, yun guys, maraming salamat. God bless you all sa susunod nating video, and hopefully may natutunan kayo dito sa video na to. Kung kayo po ay bago dito at nakarating kayo sa end ng video na to, please subscribe our channel and click the notification button. Thank you so much. God bless. I love you all.